Back to base ngayong araw ang Pastor Polo C. Kibuloy for Senator Movement upang ipakita ang buong suporta ng mga taga Davao City. Nasa Kalinan, Davao City ang ating kasamang si MJ Mondihar para sa live report. MJ, magandang gabi. Carla, mayong gabi, gikan diri sa Kalinan, matagumpay nga ang kampanya dito sa distrito at dinaluhan niya ng libo natin ng mga kababayan. Ang iba sa kanila, galing pa sa bundok at lugar ng ating mga katutubo. Maaga pa lang ay nag-abang na sa labas ng gym si Aling Gloria para ipakita ang suporta sa isang senatorial ball. Kababayan niya raw kasi ito sa Kalinan at kilala sa mahabang panahon. Gusto din mo siya na siyagin na sila doon. Kaya amo din siya nga ang iya bitaw itasan sa bata kasi ang ito na pastor na siya umayon siya sa mga. Ang tinutukoy ng senatorial candidate ay si Pastor Polo C. Kibuloy, spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Malapit kay Pastor Kibuloy ang Kalinan dahil isinilang siya sa Barangay Tamayong na nasabing distrito. Ayon kay Aling Gloria, hindi kailanman nakalimot si Pastor Kibuloy sa kanilang IP community. Sa katunayan, marami na siyang nagawang programa para sa kanila. Ayaw gina sila sa mga igsoon. Sa akong papa, barkada na sila sa akong papa. May man siya sa mga lumad. Si Tatay Ludovico, sa 61 anyos, isa rin sa mga proud sa kanilang kababayan na ngayon ay tumatakbo bilang senador. Para sa kanya, hindi lang simpleng pangalan si Pastor Kibuloy sa Kalinan. Kilala siya bilang makadiyos, matulungin at may malasakit sa kapwa. Dapat siya ang number one kasi siya ang tumutulong sa mga tao dito sa Kalinan. At kilala siya na siya ang pastor dito sa Kalinan. Kasi ako taga-Kalinan ako. At kung si Tatay Ludovico ang tatanungin, hindi lang simpleng suporta ang ibibigay nila kay Pastor, kundi buong paniniwala na siya ang magiging boses ng Kalinan sa Senado. Dito sa Kalinan, kung siya ang manalo, siguro marami siyang project kasi taga rito siya. At hindi lang sa Kalinan ramdam ang suportang ito. Libo-libo residente ang dumagsa sa campaign sortie ng Pastor Polo C. Kibuloy for Senator Movement. Isang patunay na hindi siya nakakalimutan ng kanyang kadistrito. May 19 na barangay ang Kalinan District at mahigit 100,000 residente. Agricultural hub ang Kalinan, nahitik sa supply ng kakao, durian, saging, pinya at iba pang prutas kasama ang Indigenous Peoples Community. Sa kasabay na campaign rally sa 24 pang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao, ipinakita ang matibay na pagkakaisa para sa siyam na pambato ni dating Pangulong Duterte. Kabilang sa mga nagpadala ng mensahe, sina Senator Boss Bato de la Rosa, Bongo, Vic Rodriguez, Jimmy Bondoc, Raul Landino, Philip Salvador, Rodante Marcoleta at JB Hinlo. At para sa kinatawan ni Pastor Kibuloy, isang masiding mensahe ng paninindigan. So kung makikita natin, every time we have this campaign rally, iba't ibang lugar, syudad, probinsya, rehiyon, Luzon, Visayas, and Mindanao, umaapaw talaga at nakakabingi, dumadugundong ang hiyaw ng ating mga kababayan sapagkat uhaw na uhaw sila sa tunay na pagbabago. Narito naman ang mensaheng ipinapaabot ni Pastor Kibuloy sa mga Pilipino sa gitna ng mga problema ngayon sa bansa at sa pagkakakulong ni FPRD sa ICC. Mas lalo po kaming nagliliyab ang aming mga puso at mas lalo po kami ngayong titindig at tatayot maninindig at ipapakita po na kailanman hindi po kami natatakot. Yan po ang turo sa amin ni Pastor. At sa huli, isang personal na mensahe naman mula sa mga taga-Kalinan. Pastor, amo ikasulti sa imo na mapadayon ka sa imong pag-aatuan, sa imong pagkasenador. Kay kami mo suportan nimo. God bless. Ang Ginoo na nagabay siya sa iyaha kay siya ang gitugyan sa Ginoo na mayon ta nga siya mabutang gyud siya kun dili number 1 gyud siya gyud sa ato ang Senado. Carla, present din sa aktibidad kanina ang Banateros Brothers na sila Boss Dada, Jay Guevara at Coach Oli. Kasama na ang ilang mga lokal na opisyal ng Kalinan at ilan sa mga aktibo na mga opisyal ng Davao City Government at ilang mga konsehal. Bukod sa mga ganap sa eleksyon o mga election activities, pinaghahandaan din dito sa buong Davao City ang engrandeng selebrasyon na ika-80th birthday ni former President Duterte na magaganap sa susunod na linggo at tiniyak nila na mas marami na mga aktibidad ang kanilang gagawin bilang pagsuporta sa dating presidente. Gikan diri sa Kalinan para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal. Balik sa inyo sa studio.
Maraming salamat MJ sa iyong live report.